Libo-libong deboto ang nakiisa sa paggunita ng Ash Wednesday sa Baclaran Church sa Parañaque. May paalala naman ng simbahang Katolika ngayong nasabay ang simula ng pag-aayuno sa Valentine's Day. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Maghapong walang patid ang dating ng mga deboto sa Baclaran Church sa Parañaque City. Bukod sa Baclaran Day, Ash Wednesday din ngayong araw na hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma o Lenten season ng mga Katoliko, ang panahon na pag-aayuno. Napuno ng mga magsisimba ang loob ng Baclaran Church. May pwesto rin sa harap at gilid ng simbahan kung saan pwedeng magpalagay ng abo sa noo. Hiwalay ang pila para sa mga senior citizens, buntis at persons with disability. Ang 94 years old na si Liza, kahit hirap maglakad, pinilit magpunta sa Baclaran para makasimba at makapagpapahid ng abo. Talagang yan ang nakagawang ko na yun eh. Bata pa ako, talagang gano'n ang ginagawa ko. At dahil nataong Valentine's Day din ngayong araw, may ilang mag-asawa at magkasintahang pinili munang magsimba bago ipagdiwang ang araw ng mga puso. Gaya na lang ng 2 months na magkarelasyon na sina Renalyn at Charles. Bit-bit pa nga ni Renalyn ang pa-Valentine's gift sa kanya ni Charles. Magsimba tapos kakain para po sa na center po yung relasyon namin kay God. Ano feeling mo na may ganyan? Masaya naman po. Kinikilig ka? Medyo. Sa gitna nito, sabi ng simbahang Katolika, okay lang magdiwang ng Valentine's Day. Pero huwag kalimutang panahon rin ito para sa pagdinilay-nilay. It's what I call a happy coincidence ba? Na marahil yung pagdiriwang natin ng araw ng mga puso ay dapat iugat natin doon sa pagdiriwang ng tunay na kahulugan ng pagmamahal na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Yung mga relasyon natin. Hindi rin daw dapat kalimutan ng pag-aayuno. Kabilang dyan ang nakasanayang pag-iwas sa pagkain ng karne o pagkain ng marami. When we detach ourselves from yung abundance of food, parang pinapaalala natin sa ating mga sarili na makapag-focus tayo doon sa mas mahalagang bagay at yun yung relasyon natin sa Diyos. Pwede rin daw tayong mag-ayuno sa mga bagay na hindi naman nakakatulong o kapaki-pakinabang sa ating mga buhay. Pag-aayuno sa kasalanan, pag-aayuno sa fake news, pag-aayuno sa maling pananiwala para magkaroon ng puwang ang katotohanan sa ating buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.